Magandang buhay po sa inyo mga ka-TH, Luzon, Visayas at Mindanao, kung saan man po aabot ang video na ito. Ito pong decoding natin ngayon, ipapakita ko po sa inyo mga ka-TH. Ito po ay tungkol sa compass direction or mga degree ng compass na gagamitin natin sa ating mga treasure site area. Ito po ay malaking tulong na magagamit natin, lalong-lalo na po sa mga ka-TH natin dyan na mga baguhan pa lamang po sa pagtitreasure. Basic analysis lamang po ito mga ka-TH. Ito po ay hindi po talaga na 100% na talagang makukuha natin sa pamagitan ng compass direction decoding na distance po nito. Pero sa totoong buhay po, may history po na talagang meron pong mga ka-TH na nakahits dito using by compass direction degree. Kaya nga tinatawag nila ito na the secret distance of digging spot deposit, no? Kaya sa kunting kalaman nito mga ka-TH ay ibabahagi ko po sa inyo tungkol po sa compass direction, lalong-lalo na po doon sa mga treasure hunter natin na walang mga accurate gadget na kagamitan, no? So malaking tulong po ito para malukit po natin yung area or deposit ng treasure or para mabigyan po tayo ng guide. So i-explain po natin ito mga ka-TH, isa-isahin po natin ito para maintindihan po talaga natin. So kung paano natin ito gamitin or paano natin ito i-apply sa ating treasure site area, lalong-lalo na kung tayo ay walang mga accurate gadget o wala tayong mga kagamitan. Gamit lamang po ang compass ay makakuha po tayo at meron po tayong kahit konting porsyento na makahits tayo sa ating treasure site area. So umpisahan na po natin mga ka-TH. Ganito kasi yan mga ka-TH. Kunwari i-apply natin ito sa ating treasure site, no? So dito mga ka-TH, kapag nakakita tayo ng example lamang po ng malaking bato, ganyan, tapos meron siyang dito na sign, no? Meron siyang sign na palagay natin na ang sign niya ay letter K, ganon ang sign niya. So ang gagawin lang po natin mga ka-TH, kasi sabi ko na nga wala tayong accurate gadget, wala tayong mga tools na gagamitin dyan na panglukit. So i-apply natin mga ka-TH itong ating compass direction degree. So ang gagawin po natin mga ka-TH, using by compass, sa compass po natin, ilulukit po natin yung north, south, east, west, at saka northwest, northeast, southeast, at saka yung southwest. Yan lang po ang gagawin natin. So para malukit po natin mga ka-TH, haharap po tayo dyan sa marker sign na yan o sa marking na yan, sa bato na yan na malaki na may marker. Haharap po tayo, kukumpas po tayo, no? So kukumpas tayo mga ka-TH. So halimbawa dito yung north, saka dito naman yung south, no? Tapos kukumpas tayo going east, tapos dito naman going west. Tapos hanapin natin yung 45 degree na northeast, ganun, northeast. Tapos kukumpas din tayo ng 27 degree na northeast, no? Ito ay 27 degree. Ito yung 45 degree, 360 degree,
Ang east 90 degree, ang south 180 degree. Tapos ikukumpas din natin yung 135 na southeast, no? 135 na southeast dito, 135 na southeast. Tapos kukumpas din tayo ng 153 degree southeast din pa rin ito. Tapos kukumpas tayo ng 45 degrees, so southwest, ito ay 225 degree. So dito naman sa northwest, kukumpas tayo ng 45 degree, 315 degree. Ito yung northwest. Yan mga ka-TH. So ang gagawin po natin dito, pag natapos na po natin, nalukit na po natin yung bawat direksyon, no, natumbok na po natin yung direksyon ng bawat isa. So going north, galing dito sa marker papuntang north, so susukat po tayo mga ka-TH galing dito going north ng 46 meters or 46.80 meters. So anong gagawin natin dito mga ka-TH? Dito sa 46.80 meters na ikukumpas natin, hindi pa ito yung digging spot, no? Hindi pa yung digging spot. I-explore po natin yung area dyan mga ka-TH. Yun po ang gagawin natin una-una. So pagka-explore po natin na meron tayong nakita dyan na mga counter sign, at saka merong posibilidad na dyan tayo mag-digging spot, no? Saka pa po tayo action dyan, saka pa po tayo mag digging spot, no? So dito naman sa northeast sa 27 degree, susukat din po tayo dito ng 34.80 meters. So ganun din po ang gagawin natin mga ka-TH. Explore natin yung area, tapos pag may nakita tayo na counter sign o meron tayong nakita na magandang posibilidad na talagang dyan tayo magdigging spot, so saka pa po tayo action, no? So going northeast na naman, yung 45 degree galing sa marker, explore natin yung 14.70 meters 14.70 meters to 46.80 meters. Yan pong dalawa ang explore natin, no? Explore natin yan, yung dalawa na distansya. So ganun pa rin, same process pa rin mga ka-TH, no? Same process pa rin siya. Explore natin yung area. So kung anong makikita natin doon, mga counter sign o ano pa man, saka po tayo mag-decide na mag-digging spot, no? So dito naman going is mga ka-TH, so i-explore din natin mga ka-TH dito sa going is 13.70 meters and 46.80 meters. So same process pa rin mga ka-TH ang gagawin natin. So dito naman sa 135 southeast, so explore natin yung 33.10 meters. Same process pa rin mga ka-TH. At saka dito naman sa 153 southeast direction, 34.80 meters, no? At dito naman sa south, explore natin yung 46.80 meters. And then dito naman din mga ka-TH sa southwest sa 2 to 5 degree, explore po natin yung 33.10 meters. And then dito po sa west, explore po natin yung 39.95 meters.
And dito po sa northwest, explore natin yung 18.35 meters. So pag na-explore na po natin yan lahat mga katiis, pag na-survey na po natin yung lahat na area na yan, tapos sa tingin po natin na meron siyang mga countersign, meron siyang posibilidad na digging spot, at saka pa po tayo mag-action na mag-digging spot mga ka-TH, no? So kung sakali naman po, kung sakali lang po, example lang po na yung yung marker, main marker sign na nakita nyo ay nag-iisa lamang po sa bundok, at wala na siyang mga counter sign na sa unahan na mga bato na nakikita nyo, yan po ay tinatawag nila na loose counter sign. So pwede nyo rin po i-apply ito mga ka-TH, yung compass direction degree, no? I-apply nyo ito, at saka itong mga sinasabi po natin na mga distance na meters ay pwede nyo po siyang gawin na posibilidad na digging spot. Ito po ay tinatawag na tistig, no? Magtistig po kayo ng 2 meters to 3 meters pag wala, or pag may makuha kayo na may magandang mga senyales sa ilalim ng lupa o mga good marker, mga sign na nagpahiwatig na magpatuloy, so talagang napakaganda mga ka-TH. So ipagpatuloy po natin. So hanggang dito lang po mga ka-TH. Sana naintindihan nyo po ang ating explanation tungkol po sa compass degree, direction degree ng compass, no? Kaya ito ay tinatawag nila na the secret distance of dig spot deposit. Kaya kasi ang mayari dito mga ka-TH, hindi po sa pagmayayabang, nakahits na po sila nito using this formula ng compass direction, no? Nakahits sila dito sa S, dito banda sa S na ito. So dito sa S na hits nila, kaso lang po ay itong 13.70 meters ay lumagpas po siya, no? Lumagpas ang deposito. Nasa 15 meters ang na-hits nila. So kahit nagkaganon pa naman po mga ka-TH, so wag po natin kalimutan na itong mga given na ito ay pwede po natin dagdagan, pwede natin i-minus. So add in minus lang po ang decoding natin sa treasure site analysis natin mga ka-TH, no? So kaya palagi po tayo magmatsyag at palagi po tayo na talagang vigilant po tayo sa pag-decoding, kasi pag magkamali lang po tayo dyan ng kahit kunti o kahit maliit lamang na mali, ay malaking porsyento na po yun sa pagkabukya natin. So hanggang dito lang po mga ka-TH. Sana pagpalain po tayo ng poong may kapal, at huwag niyo pong kalimutan na magdasal sa Kanya para tayo ay bigyan niya ng grasya. So magandang buhay po sa ating lahat mga ka-TH.